Hapon po sa ating lahat, ako muli si Benison Estareja at meron tayong panibagong update regarding kay Tropical Storm Krising na may international name na WIPA as of 5 in the afternoon araw ng Biyernes. As of 4 in the afternoon po ay palapit ng palapit sa ating kalupaan, particularly sa Cagayan itong si Bagyong Krising at huling namataan 135 kilometers na lamang po east-northeast of Tuguegarao City, Cagayan yung kanyang sentro. Taglayang hangin na 75 kilometers per hour, malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 90 kilometers per hour at kumikilos west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, kitang-kita yung lawak nitong mga kaulapan associated pa rin dito kay Bagyong Krising at bukod pa riyan, meron tayong effect pa rin ng habagat or southwest monsoon na siya nakakaapekto dito sa may central, southern Luzon, down to Visayas and western portion of Mindanao at meron pa rin po dyan na malalakas na mga pag-ulan base na rin dito sa kapal ng mga ulap dito sa ating latest satellite animation. Ito naman po yung latest track ng Pag-asa regarding kay Tropical Storm Krising. Inaasahan po na ilang oras na lamang ay magla-landfall po ito dito po sa may Santa Ana sa Cagayan early this evening. So around 6 to 8 p.m. possible na tumama or magkaroon ng pagdaan po dun sa coastal waters nitong Santa Ana, Cagayan. And then afterwards, mamayang gabi hanggang hating gabi ay inaasahang tatawidin naman po itong Babuyan Group of Islands sa may northern Cagayan. Bukas ng madaling araw hanggang bukas ng tanghali ay tatawid naman ang nasabing bagyo dito sa may northern portion ng West Philippine Sea at base sa ating latest track, lalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon with an estimated location as of 2 p.m. 325 kilometers po kanluran ng Basco, Batanes. Base sa ating latest track, mapapanatili nitong si Bagyong Krising ang Tropical Storm category. Ibig sabihin, halos steady lamang po yung lakas ng hangin na mararamdaman ng ating mga kababayan po dito sa may Northern Luzon. At paglabas niya ng PAR, papuntang Southern China, posibleng lumakas pa ito ng bahagya into a severe tropical storm. Kapansin-pansin din po dito sa ating latest animation, itong radius or latest track po, yung radius na tinatawag nitong si Bagyong Krising, nasa around 300 to 500 kilometers po. Hindi siya perfect circle, so malaking bahagi pa rin po ng Northern Luzon plus portions of Central Luzon ang nahagip ng kabuuan mismo ng bagyo in terms of hangin at in terms of mga pag-ulan. Sa ngayon po, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Hanggang number 2 po tayo dahil Tropical Storm category pa rin ito. Dito pa rin po sa may Batanes, pababa ng Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Kalinga, at northern portion of Abra. Signal number 2 rin po dito sa may eastern portion of Mountain Province, eastern portion of Ifugao, buong Ilocos Norte, signal number 2, at maging sa northern portion of Ilocos Sur. Gale force winds or napakalakas po na hangin ang posibleng ma-experience sa mga susunod na oras ng mga nabanggit natin na lugar. Pinag-iingat po natin sila sa mga pagbugso na posibleng makasira ng may hirang structures plus possible din na makasira ng ilang pananim at makapagpalaglag po ng sanga ng puno. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman po yung nakataas in some parts of Central and Northern Luzon dito sa timog na bahagi ng norte, kabilang ng Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao, rest of Abra, buong Benguet, signal number 1 po. Maging dito rin sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, buong La Union, at northern portion of Pangasinan. At signal number 1 din po sa northern portion of Aurora, at dito rin sa northeastern portion of Nueva Ecija. Asahan din yung mga pagbugso ng hangin bukod sa malalakas po na mga pag-ulan. Speaking of pag-ulan, ito naman po yung ating tinatawag na 24-hour rainfall forecast care of our weather advisory. Ito po ay dito natin makikita po yung rainfall amount sa susunod na 24 oras. So simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, posible yung pinakamararaming ulan dito po sa may kulay pula associated mismo kay Bagyong Krising. Ito pong Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, and Ilocos Sur. Minimum na po yung 200 millimeters na dami ng ulan. So at times, torrential rains po ang may experience nila. Heavy to intense with at times torrential rains. Equivalent po yan sa minimum of 16 na timbang tubig per square meter po sa loob ng 24 oras. Pag naman po meron tayong kulay orange, that's around 100 to 200 millimeters na dami ng ulan. That's around 8 to 16 buckets of water
per square meter po, no, dito sa mga areas kagaya ng Isabela, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Abra, gayon din sa Benguet, La Union, pababa ng Pangasinan, Zambales, Bataan, hanggang dito po sa may Occidental Mindoro and Palawan. Ito po ay dahil nasa habagat. Maging dito rin po sa Antique, Iloilo, Guimaras, and Negros Occidental. Yan po ay mga mararanasang pag-ulan na magkakaroon po sila ng mga moderate to heavy with at times intense rains. Simula po ngayong hapon hanggang bukas ng hapon habang binabagtas itong si Bagyong Krising ang extreme northern Luzon. At yung mga may kulay dilaw naman po, ito yung magkakaroon ng mga moderate with at times heavy rains po sa susunod na 24 oras hanggang 100 millimeters nga po or hanggang 8 timbang tubig per square meter. Ito po yung natitirang bahagi ng Luzon, no? Basically, kabilang ng ang Metro Manila. Magandito rin po sa mga probinsya ng Aklan, Capiz, Negros Oriental, hanggang dito sa may Siquijor and Zamboanga del Norte. Mataas po ang tsansa ng mga pag-ulan, dulot ng habagat or southwest monsoon na siyang pinalalakas ni Bagyong Krising. At ang natitirang bahagi po pala nitong Visayas plus malaking bahagi ng Mindanao, asahan din po for most of the day po or for most of the next 24 hours, magiging maulap ang kalangitan at aasahan din po yung kalat-kalat ng mga pag-ulan at mga thunderstorms ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. Ito naman yung ating rainfall forecast bukas ng hapon hanggang sa linggo ng hapon. So meron pa rin po tayong aasahang mga pag-ulan. Mostly dulot na lamang po ito ng habagat, knowing na by Sunday or actually by tomorrow afternoon ay nakalabasan ng PAR itong si Bagyong Krising, pero magpapatuloy pa rin po yung epekto ng habagat. Meron tayong hanggang 200 millimeters sa dami ng ulan. Dito pa rin po sa western side, Pangasinan, Zambales, Bataan, down to Occidental Mindoro and Antique. Habang 50 to 100 millimeters naman po dito sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, maging dito rin sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, hanggang dito po sa Metro Manila, possible pa rin yung mga pag-ulan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, down to Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Aklan, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Sa mga nabanggit natin na mga lugar, mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas at yung malalapit po sa ilog, and possible din po yung pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. Siguro yung iba po magtataka, no, yung mga taga-Visayas, taga-Palawan, or Mimaropa area, plus some parts of Mindanao, medyo malakas yung hangin. No? Hindi po ito direktang galing kay Bagyong Krising, kundi dahil po sa habagat na siyang pinalalakas ng bagyo. For today, aasahan pa rin po yung mga pagbugso ng hangin dito sa may Zambales, Bataan, parte ng Cavite, Batangas, Quezon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, hanggang dito po sa may Camiguin, Misamis Oriental, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental, Davao Oriental, and Sarangani. At bukas, hanggang sa Sunday po, marami-rami pa rin pong lugar na magkakaroon ng mga pagbugso ng hangin dahil po sa habagat, mapaluzon man yan, Visayas or Mindanao. Kabilang ng Metro Manila, by tomorrow and Sunday, aasahan din po natin yung mga pagbugso ng hangin again dahil po ito sa habagat at hindi po dahil directly sa bagyo. Para naman sa ating mga maglalayag pong kababayan, kapag po meron tayong wind signals, most likely po suspended na yung ating sea travel for all types of sea vessels. At doon sa mga walang signal pero masungit po ang panahon, then definitely po makipag-ugnayan kayo sa inyong mga Coast Guard dahil posible rin pong isuspend yung sea travel, mapamalit man yan or malaking sasakyang pandagat. Pero ngayon po meron tayong aasahang gale warning or babala sa mga delikadong alon hanggang 5 metro dito po sa may mga lugar po sa mga coastal areas na pinakamalapit kay Bagyong Krising. Ito po ang Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, eastern coast of Isabela, at northern coast of Ilocos Norte hanggang 5 metro po sa malayong Pangpang, which is equivalent po sa hanggang 2 palapag po ng gusali. Kaya naman delikado po talaga ito. No? And for the rest of Luzon, dito rin sa may Western Visayas, yung epekto rin ng habagat, nagpapalakas din po yung malakas na hangin sa matataas na mga pag-alon. At kung ang pag-uusapan naman po natin ay yung mismong coastal areas o yung mga nakatira po sa mga coastal communities natin, meron tayong possible po na daluyong pa rin or storm surge hanggang 2 metro po dun sa ating mga coastal communities po sa Batanes, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, dito rin po sa Ilocos Norte and northern coast of Ilocos Sur. Hanggang bukas, possible po yung hanggang 2 metrong rumaragasang mga pag-alon po papasok sa inyong mga komunidad. Kaya kung kinakailangan po, hanggat kinakailangan ay
makipag-coordinate po sa inyong mga local government units para po sa possible evacuation or rescue. At marami na rin po nagtatanong kung may kasunod nga ba itong si Bagyong Krising. Base po sa ating tropical cyclone threat potential forecast is so far sa ating latest satellite animation wala pa naman tayong namamataang panibagong weather system, pero possible po early next week, either Sunday or Monday, yung buntot nitong si Bagyong Krising, yung maiiwang cloud cluster niya, may mabubuo po doon na parang circulation o possible circulation or low pressure area. At by the rest of next week naman po, habang nandun po sa may parting east of Northern Luzon, yung nasabing weather disturbance, tumataas ang tsansa na ito'y ma-develop din bilang isang bagyo. At ang general direction niya, base sa ating latest potential forecast, ay pahilagang kanluran po or towards dito sa may Taiwan and Okinawa sa Japan. Ang masasabi natin po na hindi naman siya magla-landfall base sa ating latest potential forecast, pero mag-e-enhance pa rin po ito ng habagat or southwest monsoon, kaya magpapatuloy pa rin yung may kalakasang hangin, may kalakasang ulan pa rin po dito sa western sections ng Luzon and Visayas. Posible pa mabago itong ating potential forecast, kaya lagi magantabay sa ating mga updates. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Yung susunod na update natin ng bulletin ay mamayang alas 8 ng gabi at meron muli tayong update mamayang alas 11 ng gabi. Maraming salamat po. Mag-ingat po ang lahat.